Ano po? Same. Kailan pa bang alamin kung anong klase excavator yun na okay na yun? May iba't ibang klase ba? Sige. Kasi, Iba-iba kasing klase ng Iba-iba kasi. excavator. Meron kasi kaming rotary drilling machine, meron din kaming hydraulic drilling machine. Yung rotary drilling machine, crane lang siya, nakakabitan mo ng rotary. Tapos may kelly bar din siya. Kelly bar. God's charcoal. Kelly bar yun yung yung kasi yun parang 18 meters lang yung outer niya. Pero may 4 na segment siya. So pababa ng pababa, mahaba siya. So sa rotary yun. Pag maliit yung site namin, ang ginagamit namin na equipment, rotary drilling machine kasi baklas kabit lang kami. Kumbaga, pag after niya maghukay, magiging crane na siya ulit. Mm. Tapos yung isa naman, yung hydraulic drilling machine, yun, pag maluwag yung site mo, mas okay yun kasi mas mabilis. Hindi ka na magkakabit-kabit, hindi ka na babaklas-baklas. Automatic na, pagkapwesto ng pag na-clear na ng back yung area, makapwesto na yung excavator na yun. Yun. Ganoon din siya, pero mas madali siyang gamitin kasi nga, parang ang dami niyang parang siya yung pinaka-innovative, yung pinakabagong drilling namin. Tapos, ano ba? paano po yun dinadala sa site, kuya? Mga cargo truck. Yung mga truck na malalaki. Flatbed, mga gano'n. Tapos escortan ko pag gabi. Nasamahan ko siya. So, kuya, kailangan... Ay, sorry. Hindi pala siya sa personal na tanong ko yun. Okay lang. Na-curious kasi Okay ako. lang. Na-curious ako. Sige lang. Kuya, safety measures po sa paggamit ng excavator. Katulad din yung sa bako, yun, kailangan mo muna i-check yung mga function, yung kung nagpa-function yung kahit yung mga electrical parts niya. Kasi dalawa yung nag-check sa amin, electrical at mechanic. So, check nila yung equipment bago gamitin. Tapos, yun nga, yung diesel. Actually, yung hydraulic drilling machine, magastos naman sa diesel yon. Kung yung rotary, sabihin mo ng isang drum ng diesel sa isang araw, yung hydraulic drilling machine, dahil sa sobrang laki niya, tsaka yung capacity ng kaya niyang hukayin, mga 2-3 diesel na drum nagagastos na. So yun din, every time, pagkatapos mong gamitin, inisin mo talaga kasi maaaring magbara yung mga putik or something dun sa kelly bar na maaaring makasira sa equipment natin. Purpose naman po ng equipment, kuya. So yun. From the word drilling, siya taga-hukay namin, siya yung taga-kuha ng lupa. So, halimbawa, may desired depth kami na sinabi ng designer na 40 meters, yun yung huhukayin namin. So, yung sa equipment na yun, meron siyang, di ba, may kelly bar, may bucket. Yung bucket niya, pag ikot siyang ganon, may mga ngipin yon. Tapos, igaganon niya yung lupa. Papasok sa loob yung lupa ng bucket. So, isa pa palang maintenance doon, bago rin pala siya gamitin, nakalimutan ko sabihin kanina, yung ngipin niya, wini-welding siya lagi. Pinapatalas siya palagi. Kasi bumupurol siya kada hukay niya. Meron kasi tayong lupa na adobe. Sobrang tigas. So, pupurol at pupurol talaga yon. So, kailangan mo, kumbaga sa tao, kailangan toothbrushan. So, wini-welding siya ng wini-weldingan. Ano po yung every after use po? Before and after. Ay, So, yun. Kuya, sorry, may tanong ako. Kapag nandun na po kayo doon sa pinaka-adobe, gaano po kalalim yung, kunwari po, ito po yung pinaka-umpisa ng adobe, gaano po kalalim yung hinukay nyo after nyo ma-reach yung adobe? Sa designer, ang ginagawa niya kasi, hinahanap niya hard strata o yung adobe. So, hanggang doon lang. Kailangan doon tutungtong yung yung pilote natin, yung board pen na ibubuhos ko. So, pag na-reach na yung hard na yun, doon na siya. Doon na yung endpoint niya. Hindi po talaga mismo siya pinapenetrate pa. Depende sa designer kung ano yung trip niyang lalim talaga. Siya yung nagdagdaan. Kasi di ba, gaya ng sabi ko, bago kami mag-upisa sa drilling, may survey, parang soil investigation muna nila yung lupa. So, hahanapin nila yung clay, sand, gano'n. Yan. Gaano po ka-importante yung excavator? So, syempre, pag wala tayong excavator, hindi tayo makakapag-bore pile, hindi tayo makapaghukay. So, importante talaga yun. Kasi siya yung main equipment natin ngayon. Kasi drilling pag excavate ng lupa, siya yung maghukay. Sino lang po din yung pwedeng gumamit ng excavator? Yun, operator din na parang accredited ng parang sa TESDA. Siguro i-clarify ko sa inyo kapag sa Sunday, yung
pag nakausap natin yung operator mismo. Ah, sige. So yun lang po Kuya Calvin. Yes. Tamang personal na tanong. Nakaka-curious talaga ako kaya lang wala na kasi oras eh.